Kami sa ilang hukbong nag-aalsa, laban sa bagong kalaban ng bayan, kakulay rin namin ang kapwa Pilipino. Buhay pa itong isang to! Oo nga, may pulso pa eh. Tingin nga, sino yan? Pilipino ba yan? Isang espiya. Pilipino nga. Pero kampi naman ng mga kano. Ayop ka! Uy! Sandali lang! Sandali lang! Pilipino yan eh! Ano mo mga kababayan? Alam kong handa tayong patayan ng sinumang hadlang sa ipinaglalaban nating kalayaan. Pero huwag tayong padalos-dalos. May pamilit ng Pilipinong to. At kapag pinatay natin siya, sigurado may kababayan tayong madadamay. Pero dapat lang. Dahil hindi na dapat dumami yung mga taong katulad niya. Hindi na dapat binubuhay ang mga Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang nga eh! Teka! Wag! Wag! Huwag ko nang babangon, hindi mo pa kaya. Bago ko mamatay, maaari ba akong umilig sa'yo? Ano yun? Elisa, tawarin mo ako. Pumunta ka sa bayan ng San Vicente. Hanapin mo yung asawa ko. Ibigay mo sa kanya yan. Hanapin mo si Elisa Soriano. Elisa Soriano. Sabihin mo sa kanya. Kaya ako namatay. Kasi pinaglaban ko ang ating bayan. Pagsisinungalingin mo ako sa asawa mo. Parang awa mo na. Para sa katahimikan na lang yan. Para sa akin din. Parang awa mo na. Ganyan palagi, ha? Bakit? Sino ka? Meron po ba nakatira dito na nangangalang Elisa? Bakit mo alam ang pangalan ko? Napag-utusan lang po ako ng isang kasama ni Fernan sa hukbo. Wala dito si Fernan.
Kaya nga po ako nagpunta dito. Nasaan si Fernan? Pinapabigay niya sa'yo to. Wala na si Fernando. Mahigit isang buwan siyang patay. Nailibing na namin siya. Ibang hinabili ng asawa ko. Wala na eh. Pinapasabi lang daw niya na namatay siya dahil sa pakikipaglaban para sa ating bayan. Yun lang. Pasensya ka na. Pinadala lang kasi sa akin ng kaibigan kong kwintas na yan. Nakisuyo lang sa akin dahil mapapadaan ako sa bayan ito. Ay, nako. Siguro kung sa Amerikano siya kumampi, buhay pa siya hanggang ngayon. Ay, Bakit? Totoo naman ah. Ikaw, taga saan ka ba? Malayo po. Taga Binangonan po. Nandoon ang mga parientes mo? Wala na po. Namatay sila sa giyera. Ay pues, saan ka ngayon nanunuluyan? Sa ngayon po, naghanap po ng mapapagtrabahuhan at matutuluyan. Mama, kunin na lang natin para sa bahay. magmula kasi nagmumula si Fernan. Kami na ang gumagawa dito sa bahay. Nahihirapan kami sa ibang mga gawain. Puro kasi kami mga babae. Ano ko nga ba? Palibasa, naubos na ng gerang ito ang mga lalaki sa bayang to. Oh, saan pa ba? Saan pa ba? Saan pa ba? Ito. Sandali lang, ha? Sano kayo, ha? Ako, mag-iingat ka, ha? Oo. Ito, isa, dalawa, tatlo. Yan. Saan pa ba? Ano sa paa mo? Sa pa ako. Ayan. Ito. Ayan. Uy, sumama isa nga. Dahan-dahan ka lang. Isa, para sa'yo. Pagod na ako sa pakikipaglaban. Kaya't pinilit kong talikuran ng aking hukbo. Saan ba ba? Nako, dahan-dahan. Nana dito eh. Bagamat alam kong marami pa rin kaaway sa paligid. Masarap to. Dumalaga. Iihawin na lang para malinamnam. Siya nga pala, Miguel. Bakit ka ba may barel? Sa kang galing-galing mong bumaril. Sundalo ka ba? Ako, sundalo? Hindi ah. Pamana lang sa akin to ng tatay ko. Maniwala kami sa'yo. Sundalo ka eh. Bakit ka nga may barel? Kung ayaw niyong maniwala sa akin, ano magagawa ko eh? Pamana talaga sa akin to ng tatay ko. Tinan mo, matanda na siya oh. Hoy! Ano ba kayong dalawang babae? Inaabot kayo ng orasyon sa labas? Nay, nanghuli ni si Miguel ng manok. Halika kayo, sumulat sa akin si Rodney, babasahin ko sa inyo. Ano daw yun? Sumulat daw sa kanya si Rodney. Bago na naman. Sino si Rodney?
magiging noble ng Amerikano. Matagal pa ba yan? Saka, bakit yatang palit siya ng palit? Masyado ka mainipin, binibining prinsesa. Eh kasi nga, ganito yun. Sabi sa akin ng mama ko, tinuturing niya ang prinsesa. Kwento niya sa akin, mga prinsesa daw, masyado mainipin. Sige. Eto binibining prinsesa. Pero, dahan-dahan. Mainit, ha? Hawakan mo dito. Opo. Ayan. Bango ah. Sige, simulan mo na yan. Pero, mainit. May tatanong sana ako sa'yo. Bakit magkaiba ang tawag niya ni Elisa sa inyong ina? Nanay ang tawag niya. Ikaw naman, mama. Eh kasi, ganito yun. Magkaiba kami ng tatay. Ang tatay ni Ate Elisa, Pilipino. Ako, mistisa. Kaya, tatay ko Kasila. Ang tatay niya nasaan? Wala na, patay na. Ayan, papa mo. Wala na rin, patay na. Talaga? Di ba nga sabi ni Mama, naubos na daw mga lalaki dito sa bayan kung dahil sa gera. Pero, tama naman si Mama eh. Doon, si Kuya Fernan, napatay siya. Marami rin babaeng napapatay ng gera. Hindi lang naman lalaki na bibiktima. Oo nga. Pero, ano naman ang nangyayari sa pamilya namin? Ang mama, 2 beses na siya nagbyuda. Ang ate naman, 19 anyos. Napakabata para magbyuda. Lahat yan, dahil sa gera. Marina? Minahal ba ni Elisa ang Kuya Fernan mo? Oo, syempre. Asawa niya yun eh. Bakit parang nagdadalawang isip ka? Eh kasi nga, pinilit lang naman ni Mama na ipakasal si Ate Elisa kay Kuya Fernan. Eh, dating kabesa naman yung tatay ni Kuya Fernan. Pero, kahit na napilitan, habang tumatagal, minamahal na rin niya. Teka nga pala, bakit mo pala sa akin natanongin yan? Siguro may gusto ka kay Ate Elisa, no? Ako? Hindi Ano lang kasi, naisip ko lang kung gaano kakilala ni Elisa si Fernan. Ah, Ano to? Malikita ka? Halika nga rito. Mama! Dito. Bakit gabing-gabi na nasa labas ka pa? Hinihintay ko lang naman kasi maluto yung iniihaw ng manok ni Miguel. Bakit hindi ka kumain dito sa loob? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wag kang lalabas kapag gabi na? At bakit kakakain kasabay na isang Indio? Gusto mo bang bumangon sa hukay yung ama? Hala, pasok! Miguel, sino yan? Miguel! Kadyo! Kumusta na? Mabuti naman ikaw, kumusta ka na? Eto, tahimik. Gaya matagal ko nang pinapangarap. Masaya ako para sa'yo, Miguel. Ngunit paano mo nasabing tahimik ang iyong kalagayan? Kung alam mo na, nag-aalsa pa din at naghahain ng buhay ang mga kababayan natin. Kadyo, ilang beses ko na sasabihin sa'yo, hindi ko gustong pumatay ng makabalat ko. Kailangan ka ng hukbo, Miguel. Simula nang umalis ka, nagkawatak-watak na kami. Buo na ang loob ko. At hindi na yung may iba. Ito, Kadyo, sa'yo na to. Ayaw maniwala ng mga tao dito na pinamana sa kanya ng tatay ko. Kahit na yun ang totoo. Miguel. Ako rin nga eh. Nag-iisip ng tumiwalag eh. Huwag. Baka isipin nila, hindi kahit pa kita.
Sige na, mauna ka na. Baka makita ka pa dito. Pasensya ka na kung nabala kita. Wala yun. Basta Kadyo, mag-ingat ka. May pamilya ka at kailangan ka nila. Salamat, Miguel. Sige. Alam. Paalam na. Rodney! Rodney! Hey! Wow, Alice. Consuelo! How are you, sweetheart? Come here. Miss you! It's been a long time. It's good to see you. Good to see you, too. How you Same been? here. Where are your things? Oh, these are my two Miguel? brothers. Miguel? How are you? I miss you. Tell you want to go inside? Yeah, sure. Come on, I'm wait, doing. you remember my two children? Elisa, Marina? Oh, yeah, sure, of course. It's only been 6 months since I was last I here. miss you. Ay, bilisan niya, bilisan. Hello, how are Hi, you? Rodney. How you doing, sweetheart? Where are your things? Miguel, kargayin ang bagahe nila. Sige na, bilis. You want to go inside? How about your friend? Oh, sure, they'll come in, too. Come on, gentlemen. Come in and join us. Your Come daughter is so join us. pretty. I miss you very much. I miss you, too. How are you? Oh, I'm fine. The war's been all right. You like the way I look? I love you. Elisa? Gabing-gabi na, ba't hindi ka pa natutulog? At ano tong sinusunog mo? Mga gamit ni Fernan. Bakit mo sinusunog yung mga sulat niya sa'yo? Yung iba naman dyan, wala na silbi. Siya nga pala, itong mga damit niya, bibigay ko na lang sa'yo. Salamat. Akala ko kasi naghahanda ka na para sa pag-alisin niyo papuntang Amerika. Ayoko naman sumama sa nanay sa Amerika eh. Ano ba namang gagawin ko sa Amerika? Kaya mo ba pigil ang utos ng nanay mo? Nasa hustong gulang na ako. Kinasal na nga ako eh. At nabiyuda na. Alam ko kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal. Huwag kang mag-alala, Elisa. Kapag hindi ka sumama sa nanay mo, ipinapangako ko, nandito pa rin ako. Para maglingkod sa'yo. Salamat, Miguel. Wala ka naman. Sige, matulog ka. Rodney! Wait. Never mind, man. Wait. Elisa? Bumalik ka nga dito. Ikaw. Excuse me. Don't I know you from somewhere? No. Maldita ka? Anong kababuyan ang ginagawa mo? Nakita ko magkahawak kayo ng kamay ng ating trabahador. Kaibigan ko si Miguel. Kahit trabahador lang natin siya. Kababuyan nga, dahil isa Indio. Na hindi mo alam kung saan siya nanggaling? Si Uncle Rodney na naman po eh. Hindi naman natin alam kung saan siya nanggaling eh. Huwag mong itulad si Rodney sa isang hampas lupa. Sa mga taong sampusang pera at napupulot sa tabi-tabi. Pero mama, mabait naman si Kuya Miguel ah. Isa ka pa. Panay din ang lapit mo sa ating alipin. Kung wala lang tayong bisita, matagal ko nang pinalaya sa Miguel na yan. Pero hindi na importante yon. Dahil sa lalong madaling panahon ay aalis na tayo sa bayang ito. Nay, At walang tututol.
Hey, sorry about that. Sorry for mistaking you. You know, it was my mistake. To me, all you Filipinos look alike, I guess. Hindi na ako matanda ng Amerikanong to. Pero, sigurado akong nagkita na kami dati. You like, to live here? Ah, no, Nali, I just want to have fun. But, you know, Consuelo gets a little serious sometimes. What? Yeah, well, she, you know, she wants to go to Manila with me with her 2 daughters, and then from there, go to the United States. You mean, they will go to America? Yeah, sure. I don't mind. I mean, I like Consuelo. But, you know, when she gets into the serious stuff like marriage, I don't know about that. I just want to have some fun, you know. This is paradise for me. Ooh. You like horse? Ah, you like horse? Bukas ang alis niyo. Nag-impake ka na ba? Hindi pa. Gusto mo tulungan kita? Miguel, hindi ako sasama sa nanay ko. Papayuhan ka dito? Pasensya ka na, Miguel, ah. Masakit kasi magsalita ang nanay ko. Alam ko naman naririnig mo siya kapag pinagsasabihan niya kami ni Marina. Sanay na ako sa mga taong katulad ng iyong ina, Elisa. Hindi kami pareho ng ugali. Alam ko yun. Masarap mo nakatapak sa lupa. Lalo na sa sarili mo. Lalo sa katulad mo. Alam kong ibig mo sabihin. Lisa! Napakawalan niya ako pala doon. Hindi niyo nga ito. Hindi po. Niya! Pinakakananda ka mo pala. Sino? Wala kang utang na loob. As! Lumayas ka ngayon din. Layas! Ay! Ay! Biniligan ako, biniligan! Yan! Elisa, huwag ka na sana magmatigas ng ulo. Magandang kapalaran ang dumating sa atin. Hindi lahat ay nakatitira sa Maynila at hindi rin lahat ay nakararating ng Amerika. Sinabi ko na sa inyo, Nay. Noon pa. Kapag pinilit niyo akong sumama sa inyo, magpapatiwakal ako. Aba? At mas matalim na ngayon ang iyong sungay. Pagsisisihan mo to. Hindi, Nay. Kinasasabikan ko to. Dahil magmula nitong araw na to, wala na magsasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Dahil kaya ko na tumayo sa sarili kong mga paa. Halika na. Halika na.
ang pinangako ko. Elisa, gising ka na. Hayop ka. Sinungaling ka. Nagtiwala ako sa'yo pala mamamatay tao ka. Elisa, dali lang. Ikaw ang pumatay kay Fernan. Kaya niya pinadala sa'yo itong kwentas na to. Dahil ikaw ang pumatay sa kanya. Nagtiwala ako sa'yo, Miguel. Pati pamilya ko pinagpalit ko para lang sa'yo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Pinatay mo si Fernan! Hindi ko pinatay si Fernan. Teka! Wag! Wag! Nilitis kami ni Kadyo ng aming hukbo. Subalit pinawalang sala din kami. Dahil alam niya lang hindi namin gustong pumatay ng kapwa Pilipino. Lahat kami nabigla sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Inilihim ko sa iyo to, Elisa. Sapagkat ginusto kong ibon sa lino to. Yun ang dahilan kung bakit tumiwalag ako sa hukbo. Sapagkat alam ko na kapag kami mga sundalong Pilipino ay hindi magkakasundo ng paniniwala, kami rin ang magpapatayan. Hindi ko pinatay ang asawa mo.
Gusto ko lang malaman mo. Na kung naglihiman ako ng tunay kong pagkatao, ito ay dahil natatakot ako mawala ka sa akin. Sapagkat iniibig kita ng tunay. Paalam, Elisa. Miguel?